Isa lamang si Norman ang halimbawa na nabago ng Team Kalingap at siyang nagbibigay ng inspirasyon para sa lahat na kailangan lang maging positibo sa buhay dahil habang may buhay, may pag-asa. Ano masabi mo sa mga taong nawalan ng pag-asa? Sabi nila, katabubuhay daw mayroong pag-asa. Pero yung mga time na nabulag ako, nawalan ako ng pag-asa eh. So po, wala na, tapos na-upload na yan. Tapos na-upload na kami. Kaya dito po kami kailangan. Ay, kakao, hinog na yan, oh. Ma-release na kami. Oh, Ma-release na. na-upload na. Ito mga Kalingap. Paano na? Ayun, kayo, oh. Ay, yung hinog na yan. Ano? Ayun, oh. Sungkitin natin. Sungkitin natin. Nabubulok lang. Sayang. Ano? Ayun. Nabubulok lang yung mga kakao dito. Kakao. Paano, hindi makuha kasi yung trapal. Ayun yung dalawa nga yun. May malaki pa. Yan isa yung pwede pa yan. Delikado pag bumagsak ka dyan. Sungkitin mo. Tusok. Sungkitin mo, Joe. Wala man pa nung... Yun o, bakal o. Yun o. Ay, bawal. Norms, kamusta ang iyong bakasyon Saan? sa isla ng Nawa? Nawa? Isa Nawa? Mm. Kahapon? Hindi naman ako nagbakasyon. May sinundo lang kami na Yun na nga, yung parang relax. Isang araw relax? na bakasyon. Ha? Yung time na yun, katambay ako sa bahay. Tapos sabi ko sa pinsan ko, ligo tayo sa pools. May pools sa amin na malapit na. Dito lang siya, literal na pools. Mababa lang na pools. Ligo tayo, ang init. Sabi niya, kaya matulog-tulog tayo dun, mga dalang duyan. Sabi niya, po yun naman, mapunta kami Parkalin, mama. Pulang tayo na lang tayo, doon tayo matulog. Kaya, at ate daw niya si mama niya, tapos makawi daw kami ng kahit alas 11 ng gabi. Kaya sige na, punta kami dun. So yun ang nangyari, lang kami dun. Mag-relax lang, tapos binag ko na rin. Dumating ka madaling araw yata yun na. Alin? Kanina gabi, umaga na, kanina. Umuwi kasi ako kagabi doon, galing sa Pulantaga, 11 na. Talagang 11 kayo umuwi. Nagtambay lang talaga kami doon, nag-food trip lang kami. Tapos, Ganda no, relax na. Ganda ako. Nabano nga din ako eh, parang na-miss. Na-miss. Kasi dati wala doon sa part na yun resort. Ngayon meron na. Ganda Dati nga. wala lang. Ganda ng duyan. Ha? Paduyan-duyan ka, tapos may seafoods ka sa katabi mo, no? Oo, Sarap nakaka-surprise. May music pa kami noon. Namingwit kaya? Namana yung pinsan ko. Ang ganda nun. Yun ang gusto ko. ng vlog. Pag ako mabakasyon, ganun gagawin ko. Iba-vlog ko yun. Yun, kahit araw-araw namin kami, kahit wala akong ginagawa, pwede akong pumunta doon. Dapat tayo ng baga sa amin yun. Na, ang ganda at relax lang, tulog ka lang. Kaso yung time na, andala ko lang duyan kasi wala naman taga sa plano. So, bukas ng gabi. Bukas wala man tayong pasok po kasi. Bukas mismo. Bukas ng gabi, swimming ng pamilya. So, bihira lang mangyari sa amin yung magano kami ng pamilya. Maligo, kasama kasi tagal-tagal din. So, bukas mayroon kaming swimming ng pamilya. Yun, medyo matadala ko na rin yung camping essential ko kasi nagkumpleto na ako nun. Sabi nila, may kilang ang buhay. Piliin mo maging masaya. So, nabulag ka tayong minsan. Hindi siya tayo, baka di na mangyari ulit yun. So, yung mga bagay na gusto kong gawin dati na hindi ko naisip ko dati na baka hindi ko na magawa. Gusto kong gawin ngayon. Dati kasi gusto ko na nung, di ba tatrabaho ako dati. Hindi nga makabili ng camping chair noon eh. Kasi may hinayang ka magbili baga doon. Kasi unahin mo pagkain nun. Hindi, yung pera sa bahay. Yung mga pangangailangan. Pambigas-bigas baga. So, yun nga, pagkain. Pagkain. So, ngayon, may katapanan naman ay magaan-gaan kami sa kahit paano. Adi, sabi ko, mabili ako nito. Kasi may kilang buhay, hindi natin maging masaya. Bumili tayo ng mga ganun. So, gusto ko maranasan yung mag-camping-camping man. Baga. Kasi pangarap namin magkakaibigan yan nun pa. Kaso sa amin, hindi kami lahat maka-afford ng mga kumpletong gamit na gano'n. Kasi yung iba lang ang meron roon. So kami naman, tulad ko wala. Lagi sabit lang ako sa mga kaibigan ko pag nakaganyan. So wala tayong mga tent man yan. Ngayon, kinumpleto ko ng gamit ko. So bukas matitestingan na yun. Kaya enjoy.
kumbaga yung nangyari sa'yo, Kalingap Norman, ay parang lang, bangungot ng nakaraan. Parang Ano? lang. Parang siyang panaginip. Oo, na merong mga may pinadala ang Panginoon na para tulungan ka at ginamit sila ang Kalinga para 'di ba? Talagang ano 'yun, yung parang pag nag-iisa ka, halimbawa bago matulog, parang pinagnilay nila rin yung mga pangyayari na siguro yung pag inisip mo rin. Pag natutulog ako siyempre, baba, mapakit ka. Parang naisip mo na. Pag pumikit ako, naisip mo siya na. Ay, kunwari na lang kasi naranasan. Pag pumikit ako, naisip ko na, grabe yung paano pala kung hindi na ako nakakita, ganito pa pala akong hanggang ngayon. Minsan talagang pag nagpikit ka, maiisip mo agad yung bulag ka. Ayan. Kaya, minsan, yung nangyari sa akin, meron yung kapare sa Bible eh. So, sa mga pinag-aaral natin, alam ko na yung pangalan ng bida si Jude ba yun or Jude. Isa siyang mayaman dati. So, mayaman na sinubok ng Panginoon. Tapos kasi mayroon parang isang anghel na demonyo na sinubok ang Panginoon na yung katatagan ng isang taong yun, yung isang tao na so, sobrang blessed niya kasi pinagpapala siya kasi yung paniniwala niya kay Jesus Christ. Ganun na lang. Kaya umuunlad yung ng buhay niya. Sagana, tapos walang pinagpala sa madaling salita. Yung ko lang yung pangalan ng bida, parang si Jude yata yung pangalan. Basta sa Bible verse ko napakinggan. Yung anghel na naging demonyo Hindi. So may anghel na demonyo na sa Panginoon, sabi niya, yung tao daw yung tao si Jude kunwari ay mawawala daw ang pananampalataya kasi kapag nawala ang lahat sa kanya sa tao na yun. So sinubok niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, sige, susubukin kita. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa kanya, wag mo lang siya sasaktan. Yun sa tao na yun. Mayaman yung tao na yun. So yung tao na yun, bumaba ang demonyo. Ang ginawa niya doon sa tao na yun, lahat ng kayamanan niya, sinira niya. Mga anak niyang taong yun, pinatay niya. Pero, sa kabila ng lahat ng yun, hindi na wala yung pananalag yung tao na yun sa Panginoon. Tapos, pagkatapos nun, nagalit yung demonyo niya, bumalik sa Panginoon. Yung demonyo anghel, sabi niya, hindi daw sapat yung ginawa niya. Kaya sabi daw niya, gusto daw niyang saktan, mawala daw pananampalataya ng tayo kapag sinaktan daw niya yung tao na yun. Sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang gusto mong gawin, wag mo lang samang siyang papatayin. So, bawal yung demonyo ang ginawa niya sa tao. Sinaktan niya, binigyan niya ng mga malalang sakit or mga karamdaman. Pero hindi pa rin nawala yung pananalig niya sa Panginoon. Sa time na yun, bumaba na langit at kinausap na si Jude. Hindi parang nag-usap sila tungkol sa pananampalataya niya. Pinuri niya yung taong yun kasi kahit ano yung naranasan niya sa buhay niya, hindi na wala yung pananalig sa Panginoon. Tapos yun, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanya, so inayos na naman ni Jesus Christ yung sa kanya. Yung simula ng mga pinagdaanan niya baga. So binigyan na ulit siya ng magandang buhay at panibago sa mga anak ulit. So tabuhay pa siya ng matagal. So ganun yun. Parang sinubok lang siya kung hanggang saan tumananampalataya. Parang minsan nabuhay ng mga tao. Kunwari sa atin, hindi man tayo mayaman, may hirap tayo. Depende sa estado ng ating buhay. So baba, ikaw, ako, kunwari ako. Parang kunwari dinimonyo lang tayo ng isang demonyo na ganito, pahirapan ng taong ito para itong taong ito ay magtampo sa Panginoon. Kasi minsan baga, ang topic kasi doon sa verse na yun, parang kagawa pa ang isang demonyo ng isang paraan para mailayo ka sa Panginoon at magtampo ka doon. So ang nangyari sa part ko na yun, ang dami ko pinagdaanan, namatayan ng lola, pamangkin, iniwan ng tatay, nabuon kami sa tamakbak ng utang at nabulag ako. So ang daming mga maraming pagsubok talaga. Dami. So kaya di ba sa mga vlog sa akin ng Kalinga ko dati, merong parang na minsan nga sabi ko, bakit ang tanong ko sa Panginoon, sabi ko dati sa vlog ng Kalinga Prophet, bakit nangyayari sa amin to? Tanong ko yun sa Panginoon. Tanong talaga yun. Kung sasagutin nga ng Panginoon yun, talagang mag-aantay akong sagutin yung time na yun. So sa mga time na yun, parang doon nagsimula yung pag-asa na tao dito, na parang sugo ng Diyos na anghel na parang tapos na yung pagsubok mo. Ito na yun, nagpapatala na ako ng tao sa'yo para maniwala ka sa akin. So sila Kalinga Prab. Kalay mo yun ngayon. Nagpapano tayo ng mga Bible verse. May malalala mo na tayo. Si Supermac, doon ba? Yes, si Supermac na nakatagpo. Naging dahilan talagang Kay Kalinga Prab. Kasi kahit nadyan yung kung wala naman si Supermac na nakatagpo sa'yo. Tama. Wala din.
Kaya nga. Ayun, Kalingap Noron, maraming salamat sa iyong napakagandang salaysay at Oo, inspirasyon. Sana marami maging inspirasyon tong Oo. video na ito. At huwag mawawala ng pag-asa yung mga taong nawawala na ng pag-asa. Kalingap Noron, salute. Sige, salamat, bro. Ano masasabi mo sa mga taong nawawala ng pag-asa? Sabi nila, katawag buhay daw mayroong pag-asa. So, yung mga time na nabulag ako, nawalan ako ng pag-asa eh. So, siguro nga totoo yun. So, yun, paniwalaan natin yun. Siguro yung mga nangyari sa buhay natin, hamon lang yan ng pagsubok sa Pagsubok, buhay. oo. Pero siyempre, yun ay sa kabila ng mga pighati ay may sayang tulog sa bandang huli. Okay, salamat Ayun, Kalingap salamat, bro. Norman. Ayun. Ayan si Kalingap Norman po ay andito kasama natin dito sa Iriga. At syempre at kasalukuyang magbablog kay Queen. Ay, ano tayo?